Good morning everyone! Ang ating tatalakayin ay ang Babylonian numerals mula 1 hanggang 10. Ang Babylonian numerals ay isa sa mga pinakamatandang sistema ng pagbibilang sa kasaysayan. Makikita sa larawan na ang Babylonian numerals mula 1 hanggang 10, ang Babylonian numerals ay gumagamit ng mga simbolong hugis na parang pako. Ang pagbilang ng 1 ay kumakatawan sa isang simbolo o isang pako. Kapag 2 at 3, inuulit lamang ang simbolo na ito. Para naman sa 4 hanggang 9, pinagsasama pa rin nila ang mga simbolo upang makabuo ng tamang bilang. Pagdating naman sa 10, mapapansin na iba na ang simbolo nito. Ibig sabihin, mayroon silang hiwalay na simbolo para sa 10 at hindi na nila inuulit ng 10 beses ang simbolo ng 1. Dahil dito, mas nagiging madali para sa kanila ang pagsulat at pagbasa ng numero. Ang simbolo ng 10 ay parang B na nakahiga pa-right po. Ang simpleng sistemang ito ay nagiging pundasyon ng kanilang mas malaking sistema ng pagbibilang at tinatawag na base 60. Habang ang 100 naman sa Babylonian ay parang dalawang pako lang po siya. So parang nakakalito din po yun. Sa kabuuan, pinapakita ng Babylonian numerals na kahit simple lamang ang kanilang mga simbolo, nakagawa sila ng isang mahusay at organisadong sistema ng pagbibilang. Malaki ang naging ambag nito sa pag-unlad ng matematika at ginagamit rin ang konsepto ng kanilang base 60 system sa pagsukat ng oras tulad ng 60 segundos o 1 minuto or 60 minutes sa isang oras. Maraming salamat po! Good day everyone! My topic is Ancient Egypt numerals. Ang Ancient Egypt numerals ay isa sa pinakamatandang number system sa history. Ginagamit ito ng mga Ancient Egyptian around 3000 BC para sa pagbilang, pagre-record ng mga bagay, pangongolekta ng buwis at sa paggawa ng malaking structure tulad ng pyramids. So, ang system na ito ay base 10 o zero decimal system katulad ng number system na ginagamit natin ngayon. Ang kaibahan lang ay hindi sila gumagamit ng numbers na 0 hanggang 9. Sa halip may iba't ibang simbolo silang ginagamit para sa bawat value. For example, ang 1 ay represented ng isang vertical line, ang 10 ay ang heel bone symbol, ang 100 ay ang roll coil, and ang 1000 ay ang lotus flower, and ang 10,000 ay pointing finger. And ang 100,000 naman ay isang tadpole o frog. At ang 1,000,000 naman ay isang taong nakataas ang dalawang kamay na parang God. Sa pagsulat ng numbers, inuulit lang nila ang symbol depende sa value na gusto nilang ipakita. For example, ang 3 ay 3 symbol ng 1, so 3 vertical line yon. And ang 20 ay 2 symbol ng 10. Ang 23 naman ay 2 symbol ng 10 at 3 symbol ng 1. Usually, inuuna nila ang pinakamalaking value saka sinusunod ang mas maliliit na value. So, ang advantage nito is simple at madaling maintindihan, base 10 system kaya madaling gamitin sa counting at nakakatulong ito sa pag-record at pang-araw-araw na transactions. Ang disadvantage naman ay wala silang symbol para sa 0. Kapag malaki ang number, maraming symbols ang kailangan isulat kaya mas mahaba at mas matrabaho. Hindi rin ito masyadong practical para sa complicated calculation. So in conclusion, ang Ancient Egyptian numerals ay isa sa mga pinakaunang number system na ginagamit sa kasaysayan. Kahit iba ito sa ginagamit natin ngayon, naging malaking tulong ito sa kanilang araw-araw na buhay, kalakalan, at paggawa ng mga kilalang structure tulad ng pyramids. Thank you! Good day everyone! Ididiscuss ko ngayon ay about Maya numerals. Alam niyo ba na yung mga sinaunang Maya, sila yung isa sa mga unang tao sa buong mundo na nakadiscover ng 0, and they had their own number system called Mayan numerals.
The 3 syllables. Ang cool dito, 3 lang yung kailangan mo. First yung dot, meaning niyan is 1. Second yung bar, meaning niyan is 5. And third yung parang shell, and that's 0. How it works? Hindi sila nagsusulat na pahiga like us. Pataas sila, parang building lang. Yung pinakababa, ones, tapos sa taas nun, 20s. Tapos sa taas ulit, 400s. Example, paano ba isulat yung 23? Sa taas, maglalagay ka ng isang bar, kasi 20 yun. Tapos sa baba, 3 dots, kasi 3 yun. So, 20 plus 3 equals 23. Ganun lang kasimple. Cool facts. Ang mga Maya, base 20 yung system nila. Siguro kasi binibilang nila pati paa nila. And because of them, mas naintindihan natin yung math and calendar ngayon. Yun lang. That's Maya numerals. Thank you. Good day everyone! Bilang bahagi ng ating journey through ancient numbers, dadalhin ko kayo sa isang sibilisasyon na kilala sa kanilang lakas, architecture, at syempre ang kanilang sistema ng pagbibilang. Tumungo tayo sa sinaunang Roma, which is we will focus on Roman numerals. Ang Roman numerals ay hindi lamang simbolo. Ito ay salamin ng practical na pamumuhay ng mga Romano. So, ano nga ba ang Roman numerals? Una, ito ay isang non-positional system. Ibig sabihin, ang halaga ng bawat simbolo ay hindi nagbabago kahit saan mo ito ilagay. Meron tayong pangunahing mga simbolo, which is the I is for 1, V is for 5, X ay 10, L ay 50, C is 100, D 500, and M is for 1,000. Sa Roman numerals, meron tayong dalawang rules. Additive principle and subtractive principle. Additive principle, ito yung yung pinakamababa o pinakamaliit na simbolo ay nasa kanan, magiging plus siya. For example, meron tayong V and I. So, magiging 5 plus 1 is equals to 6. Kaya, yon. And then, we also have the subtractive principle, which is nasa kaliwa naman yung pinakamaliit na symbol. For example, meron tayong I and V. So, 5 minus 1 is equals to 4. Yan. But, we also have rules sa paggamit ng Roman numerals. Mga bawal na gamitin or bawal ulit-ulitin. Yung V, L, at D, ito yung mga simbolo na hindi kailanman inuulit ng sunod-sunod. Dahil nagmumula itong katumbas ng ibang simbolo. Like for example, V and V ay 10 na yon, 'di ba? So, magiging X na siya. Yon. Meron din tayong yung I, X, C, at M din. Hindi pwedeng ulit-ulitin ng 3 beses na magkasunod-sunod. Kasi mali na siya. Magiging mali na yung bilang niya. Bawal din tayong magbawas sa hindi angkop na simbolo. Hindi mo maaaring ibawas ang isang simbolo sa isa pang simbolo na may halagang higit sa 10 beses na mas malaki. Halimbawa, ang I ay maaari lamang ibawas sa V at X. Ang X ay maaari lamang ibawas sa L at C. While ang C ay maaari lamang ibawas sa D at M. So, yun lang po. Thank you. Ancient Greek na numeral system ay nagmula sa ancient Greece around 600 BCE instead of creating separate symbols for numbers. Ginagamit nila ang mga letters ng Greek alphabet bilang mga numero.
Halimbawa na lamang ang alpha o A ay katumbas ng 1, beta o B ay 2, gamma o Y ay katumbas ng 3. Ginagamit ng sistemang ito sa pagsusulat ng numbers para sa trade, government records at iba pang pang-araw-araw na gawain. Malaki rin ang naging contribution ng ancient Greek sa mathematics dahil sa mga mathematicians tulad ng Pythagoras, Euclid at Archimedes. Silang nag-develop ng geometry, logical reasoning at mathematical proofs na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kalaunan, napalitan ang Greek numeral system ng Indo-Arabic numerals o ang 0 hanggang 9 dahil simple at mas madali itong gamitin sa calculations.